Ang chapter ay nagsisimula sa labanan ni Simp kay Shuang-er sa loob ng kuweba. Inihataw ng Simp ang kanyang tribulation staff, at mabilis itong iniwasan ni Shuang-er. Habang nakikipagtuos naman ang puppet ni Snakey sa puppet ni Sun Jian. Samantala, inilabas ng totoong Snakey ang teknik ng Sunstorm, na nagdulot ng gulo sa lupa kung saan nagtatago ang totoong katawan ni Sun Jian. Tinamaan si Sun Jian at mukhang nagulat, iniisip na masyadong malakas ang spell na ito. Inamin pa niya na isa itong Foundation Establishment spell. Nagtaka siya kung paanong nagamit ng isang simpleng key condensation beast ang ganoong bagay. Habang nabibiyak ang lupa, napagtanto ni Sun Jian na lantad na ang kanyang lokasyon at imposibleng magtago pa siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Snakey at ginamit ang Golden Scale Rainstorm. Bumagsak at kumalat ang mga gininto ang kaliskis sa lupa. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Snakey, nawala si Sun Jian, at nagtaka siya kung ano ang nangyari. Nang tingnan niyang mabuti, napansin niya ang isang katawan na nakahiga sa lupa. Nagduda siya sa kanyang paningin, nagtataka kung tinamaan ba talaga niya ito o kung lumabo lang ang kanyang mga mata saglit. Dahan-daang lumapit si Snakey at napansin niyang may mali. Walang braso ang katawan, at ang mga sugat ay malinaw na galing sa Soulbreaking Sword. Naintindihan niya na ito ay ang puppet ni Sun Jian. Nagulat siya na pagtanto na kayang magpalat ng lugar ni Sun Jian sa kanyang puppet. Samantala, biglang lumitaw ang totoong katawan ni Sun Jian sa harap ng puppet ni Snakey. Tumayo siya, tumawa, at sinabing hayop pa rin ang hayop, madaling maloko ng isang simpleng trick. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inihagis niya ang celestial puppet thread sa puppet ni Snakey. Sinubukan ng puppet na tumakas sa ilalim ng lupa gamit ang Earth Escape, ngunit huli na ang lahat at imposibleng makaiwas. Sa kabilang banda, napagtanto ng totoong katawan ni Snakey na nawalan na siya ng kontrol sa kanyang puppet, na nagdulot ng pagkainis at pagkabahala sa kanya. Alam niyang lampas 10 milya ang layo ng kanyang totoong katawan at puppet, at pagdating niya doon, tapos na ang laban. Gayunpaman, naisip ni Snakey na maaari pa rin niyang subukang kontrolin ang kanyang Soulbreaking Sword gamit ang kanyang gravity technique. Mabilis niyang inaktibo ang teknik at pinalipad ang espada upang tamaan ang totoong katawan ni Sun Jian. Agad itong napansin ni Sun Jian at hinarang gamit ang Divine Sense Blockade bago pa man makalapit ang espada. Nawalan ng kontrol si Snakey, napagtanto na masyadong malayo ang distansya. Walang silbing bumagsak ang espada sa lupa, habang kinontak ni Sun Jian si Shuang-er, sinasabi sa kanya na kunin ito. Ipinaliwanag niya na sa pagkakataong ito, nakuha nila hindi lang ang isang higanteng ahas kundi pati na rin ang isang lumilipad na espada. Nag-alala pa si Sun Jian ng malakas na hindi niya nahuli ang Pangolin King. Narinig ito ni Snakey at kumulo ang kanyang dugo. Napagtanto niya na sinusubukan ni na Sun Jian at Shuang-er na nakawin ang kanyang puppet at ang kanyang Soulbreaking Sword. Mabilis niyang kinontak si Simp, inuutusan siyang huwag silang paalisan kasama ang kanyang mga kayamanan. Si Simp, nang walang pag-aalinlangan, ay sumugod patungo kay Shuang-er at tiwala na sinigurado kay Snakey na siya ang bahala. Habang sumusulong si Simp, biglang naramdaman ni Shuang-er ang isang lindol sa ilalim ng kanyang mga paa. Nalito siya, nagtataka kung ito ay isa pang trick ni Simp, baka isang earth-piercing nail. Sa sandaling iyon, sumabog ang earth-piercing nail mula sa lupa. Agad na inihataw ni Shuang-er ang kanyang espada, hinihiwa ang bato sa dalawa. Napagtanto niya na masyadong maliit ang saklaw ng spell at sumugod pa sulong. Upang kontrahin, gayunpaman, biglang lumakas ang earth-piercing nail na mas malakas kaysa dati. Tinamaan si Shuang-er at huli na nang napagtanto na imposibleng makaiwas dahil sa sobrang lakas ng spell. Sa sandaling iyon, maraming earth-piercing nails ang sumabog mula sa lupa, na nag-iwan kay Shuang-er na malubhang nasugatan. Nakita ito ni Sun Jian at nagulat. Mabilis siyang sumugod patungo, hinawakan si Shuang-er at hinayla siya palayo sa nakamamatay na spell. Habang umuubo at humihina si Shuang-er sa kanyang mga bisig, sinabi ni Sun Jian sa kanya na magtiis, sinisigurado sa kanya na paprotektahan niya ito. Sa sandaling sinubukan nilang tumakas, sinugod sila ni Simp. Habang papalapit, nang aasar siya kung sa tingin ba nila ay madali lang silang makakatakas.
Pagkatapos ay kinuha niya ang isang stink bomb thundercracker mula sa kanyang inventaryo at itinapon ito sa harap nila. Bumagsak ang mga ito, na nagpagulo kay Sun Jian, nagtataka kung anong kakaibang mga bagay ang itinapon ni Simp. Bumagal ang kanilang bilis, binibigyan si Simp ng pagkakataong sumugod at sipain si Sun Jian, pinaghiwalay sila. Ngumiti si Simp, tinawag itong isang Pildora, at nil-ate si Sun Jian sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang Chin Dog. Bago pa man makabawi si Sun Jian mula sa sipa, ginamit ni Simp ang killing punch at sinuntok sa kanyang mukha. Nabigo si Sun Jian na umiwas at tinamaan ng direkta. Bago pa man siya bumagsak, biglang lumitaw si Snakey sa likuran niya, bumubulong na nakatayo siya doon. Ngunit napagtanto ni Sun Jian na imposibleng mabuhay at naramdaman niyang ganap siyang walang magawa. Hindi binigyan ni Snakey si Sun Jian ng pagkakataong lumaban. Mabilis niyang inihataw ang kanyang buntot, na natatakpan ng gininto ang kaliskis, at pinutol ang ulo ni Sun Jian. Lumipad ang kanyang ulo sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Nanunood si Shuang-er sa takot, gumagapang ng desperado patungo sa kanyang ulo. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang tinatawag niya itong Kuya Jian. Habang papalapit, mas lalo pa siyang umiyak, nagmamakaawa na huwag siyang iwanang mag-isa. Tiningnan ni Simp ang eksena at mukhang nabigo, habang tumawa lang si Snakey at tinawag itong isang biro. Mabilis siyang gumamit ng apoy, iniisip na baka gumawa pa rin si Sun Jian ng ilang kaduda-dadang trick. Ang buong lugar ay nagsimulang masunog na parang isang tandoor oven, at sumigaw si Simp sa kanya na tumigil. Tumigil si Snakey pagkatapos sunugin ang lugar at nagtanong kung bakit siya dapat tumigil. Ipinaliwanag ni Simp na pinaghihinalaan niyang baka magkarelasyon sina Sun Jian at Shuang-er, tulad niya. Tumawa si Snakey at kinurektahan siya, sinasabing ang kung anong mayroon si Simp ay hindi matatawag na star-crossed. Lumipas ang ilang sandali, at nakarating sina Simp at Snakey sa kuweba ni Snakey. Tiningnan ni Snakey ang tumpok ng mga bato sa harap niya at nagulat, sinasabing sobrang yaman nila, dahil halos 2,000 na spirit stones ang nakuha nila doon. Ipinagmamalaki niyang sulit talaga ang bitag. Tiningnan niya si Snowy, sinasabi na tulad ng dati, ang lahat ng mga halamang gamot ay mapupunta sa kanya para gamitin, habang ang karne ng halimaw ay hati sila. Pagkatapos ay lumingon siya kay Simp at sinabi na ang natitirang mga bagay ay hahatiin ng 50 hanggang 50 sa kanila. Narinig ito, parehong nagpasalamat sina Snowy at Simp sa kanya. Pagkatapos ay inihayag ni Snakey na mayroong 2 foundation establishment pills sa kabuuan. Tinitigan niya si Simp at sinabing bibigyan niya siya ng isa, idinagdag na kung magtatagumpay man si Simp o hindi ay depende sa kanyang swerte. Nang marinig ito, labis na natuwa si Simp. Itinaas niya ang pills sa himpapawid, na parang nanalo lang siya sa loto, masayang umiiyak at pinupuri si Snakey sa pagiging napaka-generous. Inamin niya na hindi niya inakala na darating ang ganoong araw sa kanyang buhay. Nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo, mabilis siyang nagsimulang lumayo, sinasabing susubukan niya na agad ang pills. Sa sandaling umalis si Simp, pinanood siya ni Snakey na umalis at tumawa, sinasabing si Simp ay isa pa ring clown, masayang tumatakbo na may 30% lang ng kayamanan. Ngumiti siya, iniisip na madaling nasiyahan ang gago, tulad ng isang bata na may lollipop. Pagkatapos ay tiningnan ni Snakey ang tumpok ulit at naalala na ito ay ang parehong trick na ginamit ni Dogo upang lokohin siya noon. Tiningnan niya ang storage bag at napagtanto na naglalaman pa rin ito ng Purple Crystal Thunder Lion at 5 Foundation Establishment pills, sapat na para sa kanya hanggang sa ganap siyang umabot sa Foundation Establishment. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Jade Slip, alam na puno ito ng wood-based techniques. Dahil mas madalas siyang nagpa-practice ng earth techniques, nagpa siyang tingnan ang pag-aaral sa kanila sa huli. Pagkatapos, tiningnan niya ang isa pang set ng Jade Slips at napagtanto na naglalaman ang mga ito ng second-level puppet techniques, kasama ang iba pa tulad ng earth puppet technique. Natuklasan niya na kaya rin siyang lumikha ng Foundation Establishment puppets na may mga kasanayan tulad ng spirit threat, displacement, at 100 mechanism control. Ito ay nagpasaya sa kanya, ngunit ang kanyang ngiti ay mabilis na nawala nang napagtanto niya na kailangan muna niyang maabot ang Foundation Establishment bago mag-practice sa kanila. Mabilis na kinuha ni Snakey ang Purple Crystal Thunder Lion at nagsimulang kainin ito,
ganap na handa para sa pag-seclusion. Nagpasya siyang hindi siya lalabas hanggang sa magtagumpay siya sa pag-breakthrough. Habang nilalamon niya ito, tahimik niyang napansin na ang leon ay mukhang mas maliit kaysa sa unang beses na nakita niya ito, at nagtataka kung ang paglaki ay baka isa sa mga nakatagong teknik nito. Lumipas ang eksena sa 2 buwan pagkatapos, kung saan si Snakey ay nasa malalim na cultivation, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mag-breakthrough. Kumain siya ng isang foundation establishment pill at nag-focus sa kanyang sarili. Agad niyang napagtanto na hindi sapat ang espiritual na enerhiya at nagtipon pa. Sinipsip niya ang karagdagang spirit stones, sigurado na dapat ay sapat na ito. Nag-activate ang cauldron sa loob ng kanyang katawan habang ginagamit niya ang pagsipsip sa spirit stone. Lumitaw ang gintong mga kaliskis, at sa wakas, nagtagumpay siyang makapasok sa foundation establishment realm.